5 negosyo sa maliit na puhunan. Kumusta, kanegosyo? Marami sa atin ang nangangarap magsimula ng sariling negosyo, pero napapaisip, kaya ko ba to kung maliit lang ang puhunan ko? Ang sagot? Oo, kayang-kaya mo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 5 negosyo na pwedeng simulan sa maliit na puhunan, kahit nasa bahay ka lang. Ready ka na ba? Simulan na natin. Unang-una sa listahan, online selling. Hindi mo kailangan ng tindahan o malaking puhunan. Ang kailangan mo lang, cellphone, internet, at sipag. Pwede kang magbenta ng pre-loved items, lumang damit, sapatos, gadgets, reselling ng products, health at beauty, gadgets, kitchenware, o sariling gawa mong produkto tulad ng crafts, accessories, baked goods, o printed shirts. Tip, maghanap ng supplier sa Shopee, Lazada, Divisoria o local Facebook groups. Halimbawa, bumili ng 10 pieces ng lip tint sa halagang 30 piso kada isa, ibenta sa 70 piso, that's 400 piso dagdag agad na kita sa isang araw. Facebook Marketplace, TikTok Shop, at Shopee ang mga free at mabisang platforms para makabenta. Pro tip, ipakita ang produkto mo gamit ang short videos. Mas nakakaengganyo sa buyers. Ikalawa, home-based food business. Kung mahilig kang magluto o mag-bake, ito na ang perfect na simula. Pwede kang magsimula sa mga simple pero patok na pagkain tulad ng baked sushi, ube cheese pandesal, lumpiang Shanghai Packs milk tea o fruit tea kakanin, palitaw, puto, kutsinta halimbawa, sa halagang 300 piso, makakagawa ka ng 25 pirasong lumpiang Shanghai. Ibenta mo sa 10 piso kada isa, 250 piso kita agad. Packaging tip, gumamit ng malinis at simple pero presentable na lalagyan. Gamitin ang social media para mag-post ng menu at promos. Mas okay kung pre-order basis muna para walang masasayang na ingredients. Pangatlo, personalized gifts and crafts. Kung mahilig ka sa arts and crafts, ito ang chance mong pagkakitaan ang talento mo. Pwede kang gumawa ng custom mugs, tumblers, keychains, scrapbooks, resin crafts, customized shirts, o tote bags kaya ito sa puhunan na 500 piso 1,000 piso, bumili ng starter materials tulad ng heat transfer vinyl, plain mugs, or keychain sets. Ang importante dito ay unique ang design mo. Huwag basta kopya, gawing pangregalo, level ang quality. Benta sa Instagram, Shopee, o TikTok. Bonus kung marunong kang mag-edit ng simple design sa Canva o Photoshop. Pang-apat, tutoring or freelancing. Walang puhunan, no problem. Kung may skills ka, gaya ng math, English, o kahit video editing, pwede mong pagkakitaan ito. Tutoring, kung magaling ka sa academics, mag-post sa Facebook na tumatanggap ka ng online tutorial. Kahit 100 piso, 200 piso per session, pwede ka nang kumita ng 3,000 piso, 5,000 piso kada buwan. Freelancing, graphic design, social media management, virtual assistants, data entry, writing, mag-sign up sa sites gaya ng onlinejobs.ph, Upwork, Fiverr, at freelancer.com. Tip, gamitin ang libreng tools gaya ng Canva, Google Docs, at CapCut para magsimula. Ang puhunan mo dito, oras, laptop o cellphone, at kaalaman. At ang pang-5, laundry pick-up at delivery o cleaning services. Hindi mo kailangan ng sariling laundry shop agad-agad. Pwede kang maging middleman o mag-offer ng home service. Halimbawa, mag-partner sa isang existing na laundry shop. Ikaw ang taga-pick up at deliver ng labada ng kapitbahay. Pwede ring house cleaning services gamit lang ang simpleng gamit, wallis, mop, vacuum, kung meron, at cleaning agents. Promote sa kapitbahay, sa mga Facebook groups ng inyong barangay, o apartment communities. Kita mo, halimbawa 200 piso per load ang charge mo, tapos 100 piso lang ang bayad mo sa laundry shop. May 100 piso kang kita per customer. Bonus, mag-offer ng weekly or monthly packages para regular ang kita. O ayan, kanegosyo. 5 negosyo na kayang-kaya mong simulan kahit maliit lang ang puhunan, online selling, home-based food business, personalized gifts at crafts tutorial, freelance services, pick-up at delivery, cleaning services ang pinaka-importante sa lahat. Action! Kahit gaano kaliit ang puhunan mo, kung malaki ang determinasyon at diskarte mo, malayo ang mararating mo. Magsimula sa maliit, matuto habang naglalakad. Hindi mo kailangang perpekto, ang mahalaga, simulan mo.
Kung gusto mo pa ng part 2 o iba pang business ideas, comment down below. Maraming salamat sa pakikinig, at tandaan, sa sipag, tiyaga, at dasal, aasenso ka rin. Like and share kung may natutunan ka. At kung may negosyo ka na ring sinimulan, i-share mo sa comments para ma-inspire ang iba. Hanggang sa susunod na episode, paalam at good luck sa negosyo.